ang lolo mo dyan. Ang panlaban sa stress, mga kapatid, unang-una mga kapatid, ang iyong debosyon sa Panginoon. Whether you like it or not, ang Diyos ay gumagawa ng mga kapabalagan na hindi po natin minsan napapansin na tayo ay pinalalampas sa isang matinding epekto ng ating stress. At ang grace niya ay patuloy na sapat para tayo ay makalampas. Give thanks in all circumstances. Okay. Give thanks in all circumstances. Alam po ninyo, gusto kong sabihin po ito sa magtatapos po tayo. Si Pablo, nung isulat niya ang mga katagang, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Give thanks. Ang sabi niya, give thanks, give thanks, give thanks. Alam po niyo yung sitwasyon niya? Alam niyo po ba kung nasaan si Pablo that time? Kulungan. Nasa dungeon siya, kulungan. Dungeon. Hindi yung prison cell ng provincial jail, hindi po. Bartolina. Nasa dungeon siya. Ilalim ng lupa. At heavily guarded po siya. So tahimik, wala siya naririnig. Kung homesick lang ang pinag-usapan, he was so homesick. Kung pinag-usapan ay malungkot po talaga siya. Pero hindi po yun ang epekto ng kanyang pagkakulong, kundi nagkaroon ng pagkakataon na pasayahin niya yung mga taong malaya, pero sa kabila na sila yung malaya, nakakadama sila ng lungkot. Kabaligtaran. Si Pablo ay meron siyang katuwiran para malungkot. Pero hindi siya naapektuhan ng lungkot bagkos siya nagsasabi sa mga malalaya na magpakasaya at maging mapagpasalamat sa Diyos at sa mga sitwasyon na kanilang kinakaharap. Ewan ko po mga kapatid, kung tayo sa mga panahon na wala tayong pera, Brother Eddie, masaya po ba tayo? Somehow nakakapekto, di ba? Yun ang realidad. Pero ang punto dito maganda, hindi tayo naaalipin ng mga circumstances. Iba yun. Human being po tayo. Kapag may mga circumstances sa buhay natin na hindi po kanais-nais, maapektuhan ang emotion natin. Pero that circumstance will not enslave you of not being happy. Kung wala akong pera, siyempre, maapektuhan din ang isip ko. Paano kaya ako magkakapera? Ang katotohanan, hindi naman talaga ako magkakapera dahil single salary ako at ang inaasahan ko lang po mga kapatid ay yung salary ko sa katapusan ng buwan sa pastor. Pero mga kapatid, dahil natuto na ako at marami akong karanasan sa bagay na yan, ang sasabihin ko sa sarili ko, di bale, Iko-comfort itong ng sarili ito mo. ay makakatagpo ko ng tao. Iko-comfort ng sarili. Hindi ko man iniisip kung sino, bibigyan niya ako ng pera. Nangyayari po yan sa tunay na buhay. Okay? Mga kapatid, sa inyo din mga kapatid, nangyayari yan. Isipin lang ninyo mga kapatid, na huwag magdodominate ang ating mga circumstances sa day-to-day living natin na dapat na sana'y naging masaya tayo. Kasi marami talagang magnanakaw ng ating joy. Marami talagang mga bagay-bagay sa buhay natin ang magnanakaw ng ating joy. And be aware of that mga kapatid. Minsan nga yung mismo nating asawa ang nagnanakaw ng ating joy. Pag nakikita natin siya at nakasimangot, pag napaapekto tayo, ninakawan na naman tayo ng joy ng ating asawa. So dalawa na kayong nakasimangot. Kaya ang feeling ko sa misis ko, yung joy. pag responsibilidad ko at kapanagutan ko, huwag ka nang ma-involve.
Kasi pag na-involve ka pa, dalawa na tayo na nakasimangot. Pabayaan mo talaga akong nakasimangot, pero may rule tayo sa bahay, bawal ang nakasimangot. Iyon. So, natuto na naman yung aking inaanak. Okay? Build your security in Christ. Not how many digits you have in the bank. Build your security. Jesus tells us, abide in me. Come near to God and He will come near to you. Get alone, whatever it takes. Your security in Christ will not change even through tough times. Hindi mo nagbabago yan. Pareho ang tingin ng ating Panginoon. Strength comes in abiding, mga kapatid. So, dealing with stress, mga kapatid, ay merong malaking bahagi. Ang Kristo na ating sinasamba at siya yung bahaging yun, mga kapatid, sa buhay natin. Kaya we need really to spend time with our devotional life. Elder, deacons, deaconesses. Mga kapatid. At alam po ninyo, mga kapatid, kapag ang tao'y tumatanda na, yan ay testimony ni Brother Romeo. They don't deal with light things. Yung mga bagay na hindi na dapat pansinin, pag tumatanda ka, mawawalan mo sayang ng interes mo. At hindi na pinag-uusapan dito, mga kapatid, kayo mag-asawa, yung ultimo yung Colgate o yung toothpaste na ginagamit ninyo, dati-dati nag-aaway kayo. Toothpaste lang yan, ha? Totoo, meron pong mga mag-asawa na Anong brand? toothpaste lang nag-aaway. Kaya Colgate ba ito? Eh, ba't pumili ka naman ng Colgate? Sabi ko sa iyo, ayaw ko ng Colgate, gusto ko Pepsodent. Toothpaste lang po yan. Minsan yung pinag-bisa na lalaki, nakalimutan lang kunin at ilagay doon sa mga lalaban, tuturo ng misis mo, oh, yun na namang binisa ko. Alam niyo kung yan pa ang mga magiging ugali ninyo, tumatanda na kayo. I don't think it's healthy. Kaya pag nakalimot kayo sa bagay, mga kapatid, alam na ninyo agad, mga kapatid. Huwag na ninyong i-deal yung mga malilit na mga bagay ninyo. Sa iglesia, mga kapatid, if it has nothing to do with our doctrines, and it has nothing to do with the church decorum, ng mga kapatid natin ay narito, huwag tayong parang sinasakal natin. But don't take it light, mga kapatid, na gano'n naman. Ang laging illustration dyan, mga kapatid, dumakot kayo ng buhangin sa dalampasigan at hinigpitan ninyo, ano po mangyayari? Tatapon. Mulusot. Pagka gano'n naman, ano mangyayari? Pero pag kumuha po kayo ng mga gender, makukuha po ninyo yung buhangin. Okay. Ang pag-handle ng mga tao natin dito sa iglesia, mga kapatid, ay huwag naman yung sobrang higpit. Hindi ko sunong luwag. Yung kaya kang makipagmingle sa mga young people and you can create funny stories na hindi naman po yung joke lang, kundi because of the way you deliver yung message and the way na magiging funny, mga kapatid. Sometimes, kailangan po natin. At yung mga language nila, mga kapatid, aralin po natin. Kasi kung bakit mahirap mag-reach out ng mga kabataan ngayon is because of their differences. Yung differences natin. May language sila, may language tayo, hindi natin naintindihan. You know what I mean, mga kapatid? Language. Sa pangalak natin, mga po, iba yung language nila ngayon para mga generasyon ito. Iba yung language natin, mga katandaan. Di ba, mga kapatid? So, magtatapos ako tayo. 3 o'clock na. Why some leaders do not delegate? Difficulty na meeting limitation. Desire to control everything. Lack of trust in the ones being led.
doesn't know how to train people, ignorance about the benefits of delegating. Delegating stretches time and reduces stress and motivates the team. Huwag nawang mangyari. Yung iba, pinagmamalaki nila 20 years na sila sa pagiging elder at walang pumapalit sa kanila. Alam niyo kung bakit walang pumapalit? Hindi po kayo nag-train. At bakit ayaw ninyo mag-train? Ayaw mapalitan. Ayaw kayo mapalitan. Ano bang meron dyan sa posisyon na yan, mga kapatid? No offense, ha? Ano bang meron sa posisyon na yan, mga kapatid? Sige nga. Hirap. Sakripisyo. Presyo. Okay? Stress. So, mga kapatid, yun yung mga pagkakataon. But it's not actually, mga kapatid, na sa lahatan. May mga factors din kung bakit in 20 years hindi napapalitan. May mga ibang factors. But generally, mga kapatid, if you were able to train young professionals, mga young couples sa local church, mga kapatid, for a time, mga kapatid, advisor ka. For a time, ibang posisyon ka. At kung meron namang mga nangyayari sa iglesia na pinangapakasuhan ng mga bago, hindi mo na maatin na hindi ka makikilam. Di ba? Dahil member ka ng church papayuhan mo po sila. There was a time in the church, mga kapatid, na ito rin sa Pampanga, ang tagal ng kapatid na naging elder. Nagtitrain naman siya, pero pagdating ng eleksyon ng mga kapatid, pilit na siya inahalan. Minsan nga, mga kapatid, talagang umayaw na siya. Sabi nga, nandiyan yung mga sinanay naman natin, yan o. Eh, palibhasa po, mga kapatid, ang isang factor ay yung kakayahan sa ganito. Yung kakayahan sa ganito. Kahit na sila yung head elder, paano na yung mga prayers? Pinisip nila agad. Kasi yung dating elder, pati bolster ng mga kapatid, sakripisyo. Eh, nung nakikita nila yung mga bagay nila, ang hirap pang maging elder. Associate, okay pa kasi yung leader nila, capable naman eh. Pero mga kapatid, train somebody na pwedeng pumalit para sa inyo. Kaya, ito pong isang bagay. Delegating stretches time, reduces stress, and motivates. Effective leadership characteristics, commitment to God. Leaders need to have a sense of responsibility for service and contribution to others. Strongly defined sense of vision and able to clearly articulate it. And the vision has to be shared and it has to be meaningful and make sense to the people who are involved. To be effective leader, you must be a continual learner. The work will be far more effective when done by a team. So therefore, mga kapatid, leaders must be seen as trustworthy. They have to be open in their communication, and the leaders should not overact to negative behaviors, criticism, and human weakness. Effective leaders constantly provide opportunities for others to develop leadership skills. Enthusiasm is motivating behavior. All leaders face problems at some point. Without problems, there would be no improvements. The leader must be able to communicate and listen well. Leaders is always moving forward a future goal. The effective leader needs to be an efficient time manager and organizer. And mga kapatid, it is important to regularly exercise physically, mentally, emotionally, and spiritually. So mga kapatid, huwag po ninyo kakalimutan yun. Tapos na po ako mga kapatid. This is the time to ask questions. Issues na nag-aaral sa iyo mga iglesia na may kinalaman sa mga ibang mga personalities. Kayo na lang po sa iglesia ninyo mag-ayos. Meron po kayong district pastor na po pwedeng mamagitan. Pero yung mga concern po ninyo in regards with the improvement of your leadership, tanong na lang po ninyo ngayon. Meron po ba kayong gustong i-clarify?